Para sa ating mga balita, Iran, naghahanda sa isang malaking gera. Israel, mas matindi ang ikinakasa. Pinagpaplanuhan ngayon ng bansang Iran na gawing triple ang defense budget nito. Yan ay ayon sa tagapagsalita ng pamahalaan. At upang maisakatuparan ito, sinasabing karagdagang buwis ang ipapataw sa mga mamamayan sa kabila ng malaking kakulangan sa budget at sa humihinang halaga ng currency nito. Ayon kay Fateme Mohajerani, tagapagsalita ng presidente ng Iran, nadagdagan nga daw ang military budget ng nasa 200%. Yan ay upang matugunan ang pangangailangan ng militar at ng seguridad ng bansa. Sinabi niya ito kung kailan kakatapos lamang bumagsak ulit ng Iranian rial. Yan ay dahil sa naganap na pag-atake ng Israel noong Sabado. Kaugnay nito ay bumagsak din ng 20% ang kita sa pangangalakal ng langis. Yan ay dahil naman sa sanksyon ng Amerika. Napipilitan ang Iran na idaan sa mas komplikadong mga ruta at kasunduan ang pangangalakal ng langis na nagreresulta sa mas mahal na gastos at mas mahirap na pamamahala. Halimbawa, gumagamit ang Iran ng middlemen o ibang bansa para lamang makapagbenta ng langis. Nagdudulot ito ng karagdagang gastos at mas mababang kita. Kaya't posible anya na umutang na naman ang bansa upang mapunaan ang kinakailangang budget. Magiging pinal ang desisyon tungkol dito sa pagpasok ng Marso sa susunod na taon. Kung maaaprobahan, maaaring i-cover ng budget na ito hindi lamang ang karagdagang armas at sundalo ng armed forces, kundi kasama na ang pagbili ng mga bagong armas, kagamitan at pagkukumpuni sa mga nasira upang palitan ang mga nawasak ng pag-atake ng Israel. Sinasabi kasing nasa 20 sites umano mula sa probinsya ng Elam, Khuzestan at sa lungsod ng Tehran ang naapektuhan ng nasabing pag-atake. Posibleng ipasok din dito ang pondo upang mapanatili naman ang puwersa ng mga proxies nito gaya ng Hezbollah, Houthi at Hamas. Nais din ng Iran na palawakin ang inventaryo ng kanilang mga ballistic missile. Mag-i-invest din sila sa mga aspektong tulad ng kanilang space at nuclear program. Malaking pondo rin ang ilalaan sa mga drones. Posible rin na pagtuunan ang modernisasyon hindi lamang sa kanilang air defense kundi pati na rin sa kanilang Navy at Air Force na matagal nang napag-iwanan. Gayunpaman, inaasahan din na mapupunta ang malaking halaga ng budget sa Islamic Revolutionary Guards Corps. Ayon sa defense doctrine ng Iran, kailangang panatilihin na malayo sa digmaan ang bansang Iran anuman ang mangyari. Pero ngayon ay tila nahaharap sa matinding hamon ang doktrinang ito dahil yan sa napipintong digmaan na magaganap mismo sa kanilang bansa. Umaasa naman ang bansang Iran na tutulungan sila ng mga bansang Russia at China at ng ilan pang kaalyado sa BRICS upang maitaguyod ang kanilang ekonomiya. Matatandaan na nagbanta ang pinuno ng IRGC na gaganti sila sa Israel na magdudulot anya ng hindi mailalarawan at mapait na kahihinatnan sa kanilang kaaway na bansa. Kaugnay nito ay sinabi rin ng Foreign Ministry na gagamitin nila ang lahat ng available tools na meron sila para makaganti. At kung sakali na muli silang gumanti, sinigurado ng Iran na idadamay na nila pati ang mga interes ng Amerika sa Middle East. Ayon yan kay Fawad Izadi na isang hardline commentator ng isang national TV sa Iran. Gagawin nila ito anya upang maipaalam sa Amerika na magastos ang makipag-away sa bansang Iran. Inakusahan din ni Izadi na anuman ang nangyayari, tiyak na magkasamang ginagawa yan ng Israel at ng Amerika, bagaman sinabi na ng US na wala silang kinalaman sa nangyari. Kaugnay nito, sinabi naman ni Hossein Shariat Madari, editor ng pahayagang Kayhan at kilalang malapit kay Supreme Leader Ali Khamenei, nakita namin kung paano kaming pinuulanan ng Israel ng kanilang missiles. Maghanda sila ngayon sa baha na gagawin namin. Samantala, hindi naman nagpasindak ang Israel sa mga pahayag ng Iran. Sinabi kahapon ni IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi na kung magkakamali ang Iran at maglugsad muli ng mga missile laban sa Israel, alam nila kung papaanong muling aabutin ang bansang Iran. Gagamitin anya nila ang mga kakayahan na hindi pa nila ginagamit at patatamaan ng matindi ang mga lugar na hindi pa nila tinarget noon, na posibleng tumukoy naman sa nuclear at oil facilities ng Iran. Dagdag pa niya na hindi pa tapos ang lahat.
nasa gitna pa lang ang laban. Ganito rin ang naging pahayag ng ambasador ng Israel sa United Nations. Iran's leaders take this as a warning. Israel has shown restraint, but from here on, you will see only strength. Any further aggression will be met with consequences that are swift, painful, and decisive. Sa ibang balita, nanawagan ngayon ang ilang mambabata sa Israel ng isang bagong pag-atake sa Iran. Iba pa ito sa ginawang pag-atake noong Sabado, October 26. Ang hinihiling na pag-atake ay bilang ganti naman sa pagpuntirya ng Hezbollah sa mismong bahay ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Caesarea noong October 19. Naniniwala ang mga mambabatas na ito na hindi anya sapat ang ginawang pag-atake noong Sabado. Sa isang post sa X, sinabi ni dating punong ministro Yair Lapid, congratulates the Air Force, which has once again demonstrated operational capabilities at the highest level in the world and its air superiority. Israel's enemies know this morning that the IDF is strong and can attack powerfully and reach anywhere. The decision not to attack strategic and economic targets in Iran was wrong. We could and should have exacted a much heavier price from Iran. Kaugnay nito, sinabi rin ng mambabatas na si Avigdor Lieberman, pinuno ng partidong Israel Beitenu, the operation of the Air Force in Iran brought to light the impressive abilities of the IDF and the highest professionalism of our pilots. But along with this success, we cannot ignore the hard reality and the fact that the Iranians will not stop here. They will continue their efforts to obtain nuclear weapons, and they will continue to transfer the funds from the sale of oil and gas to Hezbollah, the Houthis, the Shiite militias, and various proxies. Unfortunately, it seems that instead of collecting a real price, the Israeli government is once again content with showmanship and public relations, buying silence instead of a clear decision. It's time to act in a way that reflects our strength and not just talk about it. ולאחר התקיפה הישראלית באיראן ביום שישי האחרון, בישראל דנים בתגובה נוספת נגד איראן. מוריה אסרף, כתבתנו המדינית, את חושפת שהתקיפה שראינו לא הייתה בעצם התגובה על שליחת הכטב"ם מלבנון לקיסריה. כן, אז הדברים הללו, האמירה הזו מוצגת אתמול בפני שרי הקבינט בדיון שנערך עד שעת לילה מאוחרת. השרים מעודכנים על ידי מערכת הביטחון וראש הממשלה שצפויה תגובה ישראלית נוספת נגד איראן. היא תיראה אחרת לגמרי, אודי, ממה שאנחנו מבינים בשלב הזה, ממה שראינו ביום שישי בלילה, אבל צפויה תגובה נוספת, והיא צפויה להיות בתגובה על שליחת הכטב"ם לעבר ביתו של ראש הממשלה בקיסריה. הקבינט אתמול דן במשך שעות ארוכות, או עלו רעיונות שונים מצידם גם של השרים, גם של מערכת הביטחון. סוכם שמערכת הביטחון תציג במהלך הימים הקרובים תוכנית פעולה סדורה, והיא תהיה התגובה הישראלית על אותה פעולה נגד נתניהו, נגד משפחתו. נאמר כמובן שכל הפרטים שאנחנו מפרסמים הערב מאושרים מבחינה צנזוריאלית, ובלשכת ראש הממשלה לא מגיבים על הדברים הללו. תודה.